Yes! Anyong asayo Yolobon, Janon, paring RJ Igo, paring RJ TBO, Oshin, Gyusul, Hamyong, Hamida. Okay. Oy, Korean yun ha. Pinractice ko yun ng mga 2 oras. O, diba? Pwede ba akong Korean artist? Pwede ba? Pwede kaya? Anyway, magandang araw mga... Ayun ang ibig sabihin nun ha. Magandang araw mga pare. Ako po si paring RJ at welcome dito sa paring RJ TV. Okay? Ayun ang ibig sabihin nun. Anyong nga sa'yo, Yolobon, Janon, paring RJ Yigo, paring RJ TBA, Oshin Gyusul, Hamyong, Hamnida. Panis. Bakit ba? Oh, ayos ba yung Korean ko? Okay kayo? Okay pa ba kayo? Okay pa kayo? Ay, kamusta? Palakpakan? Oy, hindi tayo nakapag kahapon ha, pero habol natin to. Kamusta kayong lahat? At syempre, dahil maulan ngayon, mag-iingat po kayong lahat at magdala ng jacket at payong. At huwag nyo na rin kalimutan magdala ng huwag nyo na rin kalimutang magdala ng boots. At maaari magdala kayo ng bangka. Bakit? Kasi susuungin nyo yung baha. Ayan tayo ngayon. Hindi na kailangan ng mga motor, hindi na kailangan ng sasakyan, bangka na ang dalhin nyo dahil bumabaha na ngayon sa Pilipinas. Ay nako, ang galing talaga ng gobyerno. Anyway, hindi lang naman gobyerno ang dapat umasikaso niyan kasi kailangan natin, tayo ring mga Pilipino o tayo ring mga mamamayan, kailangan natin parang magkaroon din tayo ng parang kusang loob para hindi natin itapon. Kasi ang nangyayari sa atin, kung saan na lang natin tinatapon yung basura pero pag ang problema nga naman, ang mayor mo, hindi nakakuha ng basura, tapos ka talaga. Well, ngayon, mapapahiya kayo. Ito pala ang flood control ni Marcos. Wow! Ito na yung binabatikos nyo na nasa na yung, ito na yung hinahanap natin na flood control ni Marcos. Ito na pala, grabe. Proud talaga ako na Marcos ako Baka ikat-kat to ng mga Sobrang proud ko na ako ay maka-Marcos. Natatawa baka kasi ikat to ikat ng mga, alam mo na, yung mga dyan, mga animal, tapos ipasab. Oh, tingnan mo na, yung isa sa Banatero, si paring RJ, maka-Marcos pala. Mga hayop kayo. Oh, like muna tayo, like, share and subscribe. Kasi alam nyo ba na ang mga nanonood dito sa video natin nakasubscribe 27% lang. Ano ba yan? Tapos yung the rest hindi nakasubscribe. Ano to? Ha? Ano to? Anyway, subscribe muna tayo mga pare para masaya naman. Alam nyo ba malaking tulong yung pagsusubscribe nyo dito sa ating channel kasi meron tayong ginagawang charity work para doon sa mga kababayan natin o subscriber natin na kailangan ng konting tulong. Konti lang po ito pero alam ko na makakatulong to sa natin, sa ating mga kababayan. Konti lang, pa isa-isa lang tayo, hindi natin kaya yung isang bultuhan. Wala tayong ganong kalaking pera para doon. Kumbaga ito konting tulong lang para doon sa ating mga nahihirapan. Kahit papaano, kahit isang buwan, mairaos nila yung isang buwan ng
hindi sila hindi sila nag-iisip, 'di ba? Hindi sila nag-iisip na kung ano ang kakainin ko ngayon, kung anong kakainin ko bukas. Kumbaga, simpleng grocery lang to, pero alam ko malaking tulong to sa mga kababayan natin. At syempre, wag tayong hindi tayo manghihingi ng pera patungkol dito. Subscribe lang kayo, like, share, ayun lang, okay na tayo doon. Okay. Ayos ba? Tapos kung gusto nyo talaga at hindi nyo mapigilan yung sarili nyo na sumuporta dito sa ating channel, syempre kailangan ko rin yan. Saan tayo kukuha ng pang charity work kung hindi dahil sa inyo, di ba? Kailangan natin yung meron tayo dyan na parang super chat, pakulay, yan. Meron tayo dyan. Dyan na lang po kayo donate ng inyong mga tulong. Kasi ayaw natin, pangit yung manghihingi tayo ng pera o para doon sa charity work natin. Wag ganon. Kumbaga, ang gawin na lang natin, dyan tayo mag-donate. Okay? Kung gusto nyo talagang tumulong, gusto nyo talaga mag-donate, pwede dyan sa super chat. Although may bawas yan sa YouTube, pero ganon talaga. Kaysa naman manghingi tayo ng directly doon sa tao. Pag may nanghingi ng pera at under sa pangalan ko, wag niyong bibigyan hindi ako yan. Kasi tayo, may natatanggap din naman tayo mga blessings sa buhay. Maganda, kahit yung konti, ibalik natin. 'Di ba? Alam mo yun, yung hindi man malaki ang ma-share mo, at least nag-share ka. Share your blessings. Kahit maliit, hindi mo naman pwedeng ibigay lahat. Wala ka naman matitira sa sarili mo. Kumbaga, kahit maliit na blessings o kahit na maliit na bagay, ibigay mo sa iyong kapwa. Malaking tulong na yan. Okay po ba yon? At speaking of tulong, may bibigyan tayo ng tulong by Monday. Si Ma'am Libian. Magkita po tayo sa Monday. Pupuntahan po namin kayo dyan sa sa lugar ninyo. Ma'am, kung nanonood si Ma'am Libian, send po sa akin, text po sa akin kung saan yung pinakamalapit nyo na landmark o kung pinakamalapit o meron ba dyang Alphamart o 7-Eleven para mas madali pong mapuntahan. Okay po ba? Maraming salamat. At tatawagan ko kayo, ma'am, pag papunta na po kami. Okay? Nagkita-kits po ulit. Huwag kayo nga alis, ma'am, ha? Baka mamaya pagpunta natin wala si ma'am dun. Anyway. Ano na tayo? Balita na po ba tayo? Eto kasing si Marcos, 3 years na. 3 years na. Pero alam nyo yung dati niyang SONA na nagsabi siya na meron tayong flood control project na 5,500. Ayun. Parang eto na yung sinasabi niya. Ang tagal niyan na nag-SONA, ang tagal nung SONA niya bago niya nasolusyonan o bago siya nagpakilos. Unlike si Yorme, kakaupo pa lang, naglinis na kagad dyan sa Maynila. Nakita nyo ba yon? Si Yorme? Nako, ayun yung sinayang nyo. Si Yorme ang sinayang nyo. Grabe naman. Alam mo, ayaw natin dyan kay Yorme dati. Binabatikos din natin yan. Especially si Banat Bay. Pero nung nakita natin yung ginawa niya sa Maynila. Sa Manila Zoo, may vlog ako dyan sa Manila Zoo. Ay, ewan ko kung nandito pa. May vlog ako sa Manila Zoo. Tapos nag-video kami dyan sa may bagong ospital ng Maynila. Yung tabi lang ng Manila Zoo o tapat ng Manila Zoo. Grabe, ang lupit. Tapos meron pa dyan sa, yung binalita natin nung sa SMNI, yung isang lugar dyan sa Sub-Saharan. Parang lahat daw ng doon, libre lahat. Wala kang gagastusin, wala kang ilalabas na pera pag doon ka nagpa-hospital sa kanila. Ayan yung mga bagay na kailangan natin dito sa Pilipinas. At inuumpisahan na nga yan ni Senator Bongo. Ganon din si Pastor kasi si Pastor syempre health din ang kailangan sa member niya sa KOJC. Meron din yan sila. At hindi lang basta-basta health system ang meron sila. Talagang
suporta pag may nagkasakit. Ang ganda nga nung ano niya ang ganda nga nung sinabi niya Simula pa lang, pag member ka sa akin, pag simula pa lang bata ka o nasa tiyan ka pa lang ng magulang mo, sinusuplayan ka na ng vitamins. Kumbaga binibigyan ka na o sinusuportahan ka na ng KOJC para pag labas mo malusog ka, may may utak ka na, may matalino ka na. Kumbaga pinifeed ka pa habang nasa tiyan ka pa lang, pinifeed ka na ng ng vitamins para pag tanda mo, paglabas mo, malusog ka na. Hindi ka na basta-basta dadapuan ng sakit. Ganun ka lupit. Ganun katindi mag-isip si Pastor. Ewan ko nga, sayang talaga. Sayang talaga dahil tong gobyerno to, dinaya. Hindi lang si Pastor ang dinaya, pati yung mga Duterte na dapat panalo. Alam nyo kung hindi lang talaga nadaya to si Pastor, ang ganda sana talaga. Ang ganda ng mga plano niya dito sa Pilipinas. Well, ewan ko, talaga namang ang gobyerno ngayon, hindi ko alam. Talagang gigipitin yung mga malalapit sa mga Duterte, hindi lang yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, pati mga vloggers. Ewan ko na talaga. Ewan ko sa inyo. Ito ang gobyernong pikon na pikon sa mga vloggers. Hindi ko nga alam dapat public official ka, public servant ka, dapat hindi ka napipikon sa mga kritisismo sa'yo. Dapat tinatanggap mo yan. May pagkakamali pala ako dun. Okay, babaguhin natin. Papakita natin sa mga vlogger na to na kaya nating magbago. Ganun dapat. Hindi yung walang hiya, binatikos ka tapos ang ginawa mo, kinasuhan mo. O, diba? Pinahiya mo dun sa Quadcom. Ganyan kayo. Anyway, sige, iumpisahan na natin tong video na to para masaya tayong lahat. At eto na nga ang flood control ni Marcos Jr. Eto na talaga naman. Palakpakan natin si Marcos dahil natutuloy na ang mga sinasabi niya. Ay, wait lang. Thumbnail pala yung thumbnail. Pwede ko kayang iangat yung... Ay, sorry. Mali pala. Yan, tapos... Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang paglilinis ng mga estero at kanal para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Ito na po yun. Inatasan ni Pangulong Marcos na agarang paglilinis ng estero at kanal para maiwasan ang baha. Kung kailan nagbaha, kung kailan bumabaha na, tsaka niya naisip yan. Di ba dapat ahead of time, bago dumating yung bagyo, bago mag-uulan, dapat inasikaso nyo na yan. Dapat inasikaso mo na, nalinisin yan, ipalinis mo na kung sino dapat maglinis niya, palinis mo kay Claire. Di ba? Para nga naman, pagdating ng bagyo, hindi na yan magbabaha. Simple, di ba? Ganun lang yun. Bakit hinayaan mo pa na bumagyo, bumaha, bago mo naisip yan? Ewan ko. Ito na yung flood control niya. Ngayong tag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, prioridad na linisin ang 23 estero sa NCR. Bakit ang tagal nyo nang sinabi yung flood control project, bakit ngayon nyo lang naisip yan? Dapat, nung pagkasabi nyo, o bago nyo sabihin yung flood control project na yan, dapat na-actionan nyo na yan, di ba? Hindi yung kung kailan nagbagyo, tsaka kayo kikilos. Wait lang ha, nalulobat yung natin. Kung kailan nag-uulan na, tsaka kayo magkikilos. Ano to? Ha? Ano to? Ano nangyari? Kung kailan nahihirapan na ang Pilipino, tsaka kayo nagganyan. Ayos din, Gamit ang makabagong equipment at tulong ng tupad beneficiaries. Samantala, pinag-aaralan pa ng Pangulo... Alam nyo yung mga tupad-tupad kasi na yan Alam nyo yung mga tupad na yan, hindi naman yan yung
marami akong tropang kilala dyan. Oo. Alam mo yung Tupad, kasi kailangan mo ng picture dyan eh. Every day, kailangan may picture ka na naglilinis, nagwawalis, naggagawa ng ano. Tapos, kailangan kinabukasan may picture ka ulit. Ang ginagawa ng mga ano dyan, animal, nagpipicture tapos iba, nagpapalit lang ng damit. Sa isang araw magpipicture ng, halimbawa, for example, ng ano mo, ng tupad mo, 10 araw. Ang gagawin nila, magpipicture sila ng iba't ibang damit ng 10 araw para nga naman may ipapasa na sila araw-araw. Hindi na sila magwawalis. May isasenda lang sila. Lilipat lang sila lugar, papalit ng damit. Oh, alam ko yan, marami tayong tropang kilalang na ganyan. Alam nyo, ang mga Pinoy talaga madiskarte, no? Pagdating sa kalokohan, madiskarte eh. Hindi mo hindi mo talaga masasabi na, alam mo yun, pag Pinoy, diskarte talaga eh. Pero iba naman, 10 damit, papalit-palit ka lang, tapos makakakuha ka na ng ayuda, ng tupad. Tapos, doon ka lang sa bahay, chill-chill ka lang, inom-inom na lang kayo, di ba? O, walang pagod. Walang iya. Totoo yan. Ay, nako. Sabi ko sa inyo. Eto, maghahakot daw ng basura si Marcos. Nako. Alam nyo, kaya naiisip natin na talagang dapat ang maging presidente o dapat ang umupong presidente yung nagdumaan sa pagka-mayor eh. Kasi yung mayor, hands-on sa pag aasikaso doon sa city niya. Kumbaga parang training ground yung pagiging mayor. Kung magaling kang mayor, maayos mo yung city mo, pwede ka maging pwede ka maging presidente ng Pilipinas. Kasi alam mo na kung paano gumalaw eh. Parang ganun din yan eh. Mayor, vice mayor, ganun din eh. Kung paano mo asikasuhin yung basura dyan sa lugar mo, makakaisip ka na, paano ko ginawa to? Paano ko naayos to? I-implement natin sa buong Pilipinas. Kung umubra, di maganda. Pero kung hindi, gawa natin ang solusyon. Kaya nga, ang ganda kung magiging mayor. Tignan nyo si Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte, ang tagal niya naging mayor sa Davao. Ngayon, yung natutunan niya sa pagiging mayor, in-implement niya dito sa Pilipinas. Kahit pa paano, di ba? Gumanda ang Pilipinas. Tayo, sa droga. Kumbaga, hindi na tayo takot lumabas ng bahay, gagaya din sa Davao. Hindi na tayo alangan na maglakad mag-isa kahit madilim kasi wala nang wala nang magtatangka kasi takot nga. Ngayon, nako. Huwag nyo nang tangkain kahit nakamotor kayo. Kahit nakakotse kayo, yayariin kayo. Ganun eh. Kumbaga, dapat matrain ka muna bilang mayor para pag upo mo bilang presidente, maayos ka na. Ganun dapat sana. Kaya nga naririnig-rinig natin although si Mayor Isko tumakbo na ng presidente, at nakikita nyo nga. At nagsasabi nga yung iba dyan na ito yung sinayang namin, sana si na lang. Papalaan nyo. Buti nga sa inyo. Hindi naman. Nagkamali na kayo, okay na yan. Move on tayo. Pero kitang-kita nyo na yung sinasabi ng banateros na iboto nyo na ito ang para maging presidente, kita nyo na sayang. Hindi kasi kayo nakinig, nag-Marcos kayo. Nakinig kayo doon sa mga tanso vlogger na asa na ngayon. Yung iba nagbabaliktaran na. Ganun lang kasimple yun. Yun lang naman. Pero, ngayon, si Yorme Isko, parang hindi na magbabalak tumakbo ng muna. Tatapusin niya na daw yung 3 terms. Tatapusin niya daw yung 3 terms niya sa pagiging mayor dyan sa Maynila. Siguro, papagandahin niya ng todo. After 9 years, ayun na, pwede na siyang maging presidente. Malamang, talaga naman, ewan ko lang. Tapos,
natutunog-tunogan pa natin si Mayor Vico Soto, 'di ba? Sinasabi ng taong bayan na gusto daw nilang maging presidente o tumakbong presidente si Mayor Vico Soto. Pero sabi niya hindi pa, marami pang aayusin dito sa Pasig. At ito muna ang uunahin ko, huwag tayong magmadali. Kumbaga, may oras tayo para sa mga bagay-bagay na yan. Parang ganun na pagkakasabi niya na hindi kailangan maging trapo na porket naririnig mo yung pangalan mo dyan, takbo ka na kagad. Hindi ganun, huwag ganun. At least tong mama na to, kahit papano, paayos din. Kumbaga, unti-unti napapaganda niya yung Pasig. Diba? Kasi nako. Diba? Dati, dumi-dumi yung Pasig. At makikita nyo, walang mga excuse me. Walang mga mukha ni walang mukha ni Mayor Vico Soto diyan sa Although okay naman 'yan. Okay naman yung makikita natin yung mukha ng politiko. Wala namang problema doon. Basta may ginagawa. Hindi yung alam mo yon, yung mukha lang nakalagay doon, yung mukha ni konsehal, yung mukha ni mayor, yung mukha ni vice mayor nakalagay doon pero wala ka namang nakikitang progress. Ano to? Mga mukha nyo lang yung nakalagay dyan. Okay naman yan. Wala tayong problema kung nakalagay yung mukha nyo. O nakalagay ang nyo dyan, pangalan nyo dyan. O sige, okay na yan. Pagbigyan na natin. Pero kailangan, meron kayong ginagawa. Ayun ang mahalaga. Hindi namin kailangan ng mga mukha ninyo at pangalan nyo. Ang kailangan namin yung ginagawa ninyo. Kaya ng mayor dito sa may walang iya kung kailan pa kung kailan pa alis na tsaka gagagalaw, ewan ko sa'yo te. Tagal-tagal nyo na magtatay dyan, hindi nyo pa naasikaso yung lugar na yan. Ang hiling ng Department of the Interior and Local Government to DILG na bigyan sila ng kapangyarihang magsuspindi ng klase tuwing malakas ang ulan o may bagyo. Paalala ng Malacanang sa DepEd, maglatag ng solusyon para hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante dahil sa madalas na class suspensions. Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po na maiwasan ang mabilis na Ito naman, ganito talaga ang trabaho ni Auntie Claire. Ito talaga ang trabaho, magsabi siya ng mga magaganda o mga ginagawa ng gobyerno. Mga ginagawa ng gobyernong Marcos, di ba? Ginagawa ng administrasyon. Ito dapat talaga ang trabaho niya. Magsabi siya o magbalita siya na merong ginagawa ang gobyerno. Hindi Ang ginagawa nito ni ate, banat sa mga Duterte, sagot kay BP Sara. Hindi, ito ang trabaho mo. Maganda na to. At least ito, mga kababayan, ito yung trabaho niya talaga. Na magsabi siya ng mga ginagawa ng gobyernong Marcos. Ganyan dapat. Ayan talagang trabaho niya, hindi yung maging tagapagtanggol ni Marcos. Hindi yun. Kaya siya nandyan para magsabi ng mga magagandang ginagawa o may ginagawa kahit hindi na maganda. Basta yung ginagawa ng mga Marcos administration. Yan ang sabihin niya, di ba? At alam nyo ba, wait lang. Kilala nyo si Eden? Si Eden yung sa may Net 25, yung pag nagtanong sa kanya medyo napapaano siya. Uy, tanong yan. Ano ba to? Tinanggal na daw. Hindi naman tinanggal. Parang hindi na makaka-attend dyan. Ewan ko Ang dinahilan daw nila si Eden lumapit daw kay Marcos, kay Bongbong Marcos, na bawal. Ang arte naman ng Okay, sige, protocol yan. Bawal talaga lumapit basta-basta sa isang presidente. Pero grabe naman. Hindi yan ang dahilan kaya nyo pinaalis dyan si Eden. Kasi naalala nyo yung sinabi nito na may mga barangay, excited siya, excited yung mukha niya. May mga barangay po tayo na okay na po sa droga, malawak na parang wala na po, drug free na, yung baga malinis na sa droga. 400 plus barangay, ganyan. Tapos binara siya ni Eden.
Sabi ni Eden, ma'am, pwede po ba kayong magbigay ng mga barangay na kahit ilan lang pong barangay na yung sinasabi nyo na free na sa ano, sa drugs? Ay, sa ngayon po, yan lang po ang ano, ang alam ko. Tapos noon, sumunod na araw, yan na. Tanggal ka na, Eden. Kasi lagi mong pinapahiya kasi naman. 'Di ba? Lagi kasi tong napapahiya si ate kay Eden. Kaya nga naman, ang gagawin talaga, tanggalin nyo na yan. Nahihirapan na ako sumagot dyan. Buisit na yan. Oh. Ayan. Natupad na. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yun. At tanggalin nyo na yan si tanggalin nyo na yan si Eden at ako'y nai-stress na diyan kakasagot diyan. Hindi ko na alam kung anong sasagot ko dyan. Biglang tanong ng kakaiba. Yun lang yun. Hindi yun dahil dun sa paglapit niya sa Pangulo. Hindi. Ano yung Pangulo nyo? Gold? Yung gold. Hindi yun yung dahilan. Ang dahilan niyan talaga napapahiya ka kaya tinanggal nyo yan. Ayun lang yun. Okay, tuloy. Dito sa Metro Manila. Siguro dapat makausap din natin ang DepEd kung if ever magkakaroon ng no classes, magkaroon din muli ng online classes on that particular day. Maganda pong magiging suggestion yun. Ayan, ganyan dapat. Yan ang pwede mong ibalita. Hindi yung pagbanat mo kay BP Sara. Ano ba? Ay, tapos na yan. O, diba? Ayun ang magandang ibalita. So, ang flood control ni Marcos, yung pagtatanggal ng basura sa mga estero at kanal. Yan ang flood control niya. So, naghintay tayo ng ilang, kailan ba yung huling zona niya? Naghintay tayo ng ilang buwan, taon ba yun? Para dito sa flood control ni Marcos. Ewan ko sa inyo kung masasabi niyong flood control yan. Kasi ang flood control ahead of time, dapat may plano ka na patungkol doon. O dapat yung project na yon paraan para hindi na magbabaha dyan sa mga lugar na nagbabaha. Especially dyan sa Maynila. Madalas, sambang maraming baha. 'Di ba? Dyan yun. Para ma-prevent mo yung baha sa mga lugar na bumabaha, ayan yung ayan yung ginawa mo, flood control project na 5,500 kuno. At ang daming perang, ewan ko kaya ang hirap talagang alam mo yun, etong si Marcos, ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi kasi unang-una, lahat ng sinabi niya kabaliktaran. Yung bigas, plano niya maging 20, hindi naman buong Pilipinas ang merong 20 bigas. Doon lang sa mga lugar na trip niya. Oh. At hindi kung masasabi mo na bumaba na at naging 20 pesos na yung bigas na dream come true ba? Ano yun? Anong salita na yun? Fulfilled, Promise fulfilled. So, dapat, nasa merkado yan. Hindi yan yun sa mga kadiwa-kadiwa na ilalagay nyo. Hindi yan ganun. Dapat, kung talagang bumaba ang presyo ng bigas, alam nyo, hindi naman kailangan na maging 20 Gawin mo lang sabihin mo lang gawin mo 38. Yan, pa yan, makapaniwala pa yan. 38 yung masarap 38 kasi alam nyo excuse me. Kasi alam nyo ang bigas ngayon masarap na bigas para sa akin is 50 pesos 1 kilo. Ganun ka grabe. Samantalang dati bumibili ako ng bigas nung kabataan ko 28 pesos, 25. Masarap na yun, mabango na yun. Ngayon, halos kalahati. Ang bigat no? Kasi yung 50 pesos mo dati, may 1 kilong bigas ka na at meron ka ng masasabi natin na pwede pang ulam. Kasi magkano lang naman ang sardinas dati? 9 lang yata yan.
Tapos meron ka pang noodles na pang sabaw. O magkano yung noodles na ano, yung Lucky Me beef? Sa islang yata yan. Kung hindi ako noon na panahon. Ano tuloy yung ano ko eh. O sino nakaabot nun? Sa isyat. Ay, 5 naabutan ko 5. 4 pa nga yata eh. Naabutan ko yan. Bumibili ako 4, 5 piso. Basta pag binigyan ako ng 20, may sukli pa yun. Pag binigyan ako ng 20, bumili ka ng sardinas doon tsaka noodles. Meron pang sukli. Parang 3 yata. Basta ganun eh. Tapos bibili akong bigas 25. 'Diba? Tapos minsan nga pag walang pera talaga kalahating kilo lang eh. Magkano yung 25 minus ano? Magkano na yun? Parang 13, 12.50. Basta 13 kalahating kilo, basta ganyan. Ganun eh. Yung 50 pesos mo may pagkain ka na sa isang kainan. Kumbaga kung may 100 ka, makakakain ka na maghapon. Ngayon 100 mo, ay nako. Isang kainan lang yata yan eh. Depende pa kung matakaw ka. O sabihin na natin na magkano ang 1 kilo ng bigas, 50. Tapos ulam, magkano yung ulam? Alam nyo ba yung lutong ulam, magkano na ngayon? Ang mahal na, 50, 60. Tapos kakarampot lang yun. Oo. Ay, sa mga tropa nating ano dyan, ako kala nyo, hindi ako nabili lutong ulam. Nabili ako nyan. 60, biruin mo, 1 kilo. Abonado ka pa kung ang budget mo sa isang kainan, anong tawag natin dito? 100 magiging 110. Kung ilan pa kayong kakain, mangingi ka na lang ng sabaw, libre naman yung sabaw. So meron kang sabaw tsaka ulam, okay na yun. Alam nyo ba, naabutan ko dati ang gulay 10 piso lang pag binili mo? Ngayon ang gulay ata 30 eh. 40. Ano lang yun, 10 pisong gulay tas marami. Tapos yung may karne, pag bumili ka ng karne, may 20. Oh, 'di ba? Solve ka na dun. Parang 30 pesos, solve ka na. Ngayon isang ulam 50, 60. Ano to? Ganyan kahirap ang buhay ngayon. Kaya ewan ko na lang. Kasi kayo Marcos kayo ng Marcos. Wala kasing alam to sa mga nararanasan ng mga Pilipino. Walang alam to sa mga nararanasan nating mahihirap. Mayaman yan eh. Meron niyang gintong kubyertos. Sa tingin nyo ba ano yan? Ang kulay ng bigas niyan hindi dilaw, kulay gatas. 'Di ba may mga alam mo 'yun, yung mga bigas na dilaw-dilaw kasi nga mura lang. Naranasan ko 'yan, Kala nyo ano 'yun? Parang NFA yata 'yun dati. Ang hirap kainin, totoo lang. Puwera gaba pero ang hirap talaga kainin kasi yung amoy pa lang ang hirap ng parang hindi kagaya pag bumili ka ng magandang bigas. Dati yung panahon ko 25, 28 ganon. Pag sinaing mo yun, ang bango nun. Kaya pag nalata ko yun, boom, putya. Ano talaga ako hanger eh. Kasi nagluluto kami sa kahoy lang. Kahoy, alam nyo yun yung may parang bato, tapos may screen o yung bakal na nakalagay dun sa bato para hindi matapoy yung kaldero. Tapos lalagyan mo sa ilalim ng mga kahoy, sisindihan mo yun. Ganon yung lutuan namin dati, ang usok. Ako dati, syempre bata-bata, kahit anong ko dati, hindi ako maayos magluto ng kanin eh. Ngayon, lalagyan kong tubig, tapos papabayaan ko na maglalaro ako. Pagdating ko, lata po, bad trip na naman. Sunog yung ilalim kasi ang lakas nung apoy dahil di ko binantayan, tapos lata yung ibabaw. Latigo ka talaga eh. Sino nakaranas niyan? Taas ang kamay. Lugaw. Ang pagkain natin ngayon, lugaw. Dahil yung kuya nyo,
Latak na naman. Alam, naranasan nyo yun. Kwentuhan lang tayo. Naranasan nyo yun. Alam mo yung ginulpi ka, tapos papakainin ka. Kumain ka na dyan. Ha? Di kakain? Papaluin ka pag yung gano'n na yung iyak mo, yung para ka nang matetegok. Sino nakaranas yan? Taas ang kamay. Yung ginulpi ka, di ba? Kakagulpi sa'yo dahil na tayong pagkain yung kinain mo. O kahit sa ibang dahilan, sabihin na natin ay naligo ka ng ilog, ganun. Tapos kakain na kayo, sakto kakain na kayo. Syempre, hindi ka papakainin ka ng magulang mo. Hindi naranasan to ng mga Gen Z. Kami pag kain, ngayon, hindi mo lang tirahan ng ulam, magpo-post na sa Facebook eh. Na ako, walang kwenta tong pamilya na to, sana sa ibang pamilya na lang ako napunta. Ganun eh, putsay na. Kami nga dati, halos patay na sa palo eh. Wala pa rin eh. Bali wala eh, may hinang mga nilalang kasi itong mga Gen Z. Diba, naranasan nyo yan, yung pagka ginulpi ka, pinalo ka, gulpi talaga. Hindi lang palo, gulpi. Talagang yung talagang hindi ka na makaiyak eh. Hindi mo na alam kung anong iyak ang gagawin mo. Tapos, after nun, syempre magkakainan na, kakain na kayo. Utsa, papaupuin ka sa lamesa. Kumain ka dyan. Wag mo akong iyakan. Diba? Naranasan ko yan. Tatay ko, iba yung mamalo. Yung, yung minsan lang mamalo yun, pero antindi, papaluhurin ka sa munggo, sa asin, tapos yung, alam mo yung likod ng sinturon, yung may bakal. Pak! Pucha, tapos ka eh. Pag tinamaan ka sa likod, parang yung kaluluwa mo, wala na. Sino nakaranas nun? Yung nanay ko naman, yun? Tabo, tsaka alam mo yun, yung hanger. Pasakit din eh. Mahina ako sa multiplication. Pucha, ilang hanger na uubos ko dun. Iyak lang ako ng iyak eh. Hindi ko nga alam eh. Mahina nga ako sa math, hindi ko alam eh. Nanay ko magaling sa math eh, kasi magaling mangutang yun. Hindi. Nireveal yung nanay, walang iya. Taas ang kamay na nakaranas sa mga paghihirap na yan. At ngayon, taas ang kamay ng nakakaranas ng paghihirap dahil sa presidente natin. Diba? Ang saya-saya. Kumbaga dati, nung mga panahon na yun, nakaahon na tayo sa kahirapan eh. Kumbaga, medyo may pera na tayo, nakakabili na tayo ng kahit papanong ice cream sa diba? Nakakakain na tayo ng masarap, nakakain tayo sa Jollibee ng kahit ilan i-order natin. Nakakain na tayo ng champ. Alam nyo yung champ, masarap yun eh. Yung mga yun eh. Umahon na tayo sa kahirapan. Ngayon bumalik na naman tayo, hindi dahil sa hirap ng buhay natin, kundi dahil dito sa presidente natin. Ay nako, palakpakan natin si Marcos dahil nararanasan ulit natin yung paghihirap na dati nating nalampasan na. Dahil sa bumabagsak na ekonomiya, eto na tayo ngayon. Well, ewan ko kung ano mangyayari. 3 years pa naman, tiis-tiis pa tayo. Sabi nga naman ni BP Sara, habang may buhay, may pag-asa pa tayo. Kaya, tiis pa rin. Alam ko yung ibang mga kababayan natin hindi na makatiis dahil nga sobrang, bagsak talaga eh. Kahit may kahit sabihin mong meron kang maayos na trabaho, maganda yung sahod mo, wala, pag talaga. Tapos yung health system pa natin, sablay. Wala, pag tinamaan ka pa ng sakit, tapos ka. Ubos, pati pantubos. Sinasabi ko. Yan ang mga problema natin ngayon sa ating
sa ating bansa, parang, alam nyo, hindi alam ni Marcos yan. Kasi hindi niya naranasan yung mga ganyang kahirapan. Mayaman yan siya Maano yan kumbaga, lumaki yan sa maayos na pamumuhay, hindi nagugutom, hindi nalilipasan ng gutom, hindi na kailangan magtrabaho ng todo-todo, hindi na kailangan isang kaig, isang tuka. Hindi niya na kailangan yun kasi mayaman sila. So, wala na yung pakialam sa ating mga kababayan at hindi niya alam yung nararanasan natin. Kasi nga, hindi niya naranasan. Hindi niya naramdaman kung paano mangutang sa tindahan, nagpatong-patong na yung utang mo dahil wala kayong pangbayad, wala kayong pambili. Diba? Ganun yun Hindi naranasan ni Marcos yung mga gantong bagay. Kaya wala talagang mangyayari hanggat siya ang nakaupo dyan. Unlike dun sa mga, for example na nga lang, si Pangulong Duterte, di ba? Gumanda ang ekonomiya natin nun. Friends to all tayo, hindi tayo nahihirapan. Tsaka, proud tayong mga OFW, especially mga OFW natin, na Pilipino tayo. Kasi mayroon tayong presidente na magaling. Ngayon, proud ka ba na Pilipino kapag nasa ibang bansa ka? Hindi. Kasi sablay ang presidente natin So, yun yung mga panahon ni Pangulong Duterte na ang Pilipino, ang Pilipinas, nakaka-proud. Dahil dito, kay Pangulong Duterte, ngayon wala na talaga. Pero mo naman, si Pangulong Duterte, idol sa buong mundo. Kilala sa buong mundo. Bakit? Dahil sa laban niya sa droga. Talagang hindi siya natatakot. Ngayon, kilala ang Pilipinas dahil sa korap na administrasyon at puro utang na administrasyon. Diyan tayo kilala ngayon. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Tapos, isa pa doon, yung sikat na presidente ng Pilipinas pinadala sa dahig. Nakakahiya. At alam yon ng buong mundo. So, wala. Hanggang nandyan yung Marcos administration na yan, mahihirapan tayo. Well, pero alam nyo, ito lang bago tayo magtapos tiis-tiis lang, dasal-dasal lang. Wala namang imposible sa sa Panginoon Pag nagdasal kayo, may din tayo, meron din tayong parang break. Meron din tayong parang iikot din ng mundo, iikot din ng gulong. Kumbaga kung nasa ilalim tayo, aangat din tayo. Hintay-hintay lang. Hindi natin alam kung gaano katagal, pero sana next after nitong administrasyon nito, makabawi na tayo sa kahirapan o dito sa paghihirap ng Pilipinas. Kaya next time, kailangan natin bumoto ng mga talagang masasabi natin na pinuno o leader na yung puso paglingkod sa bayan. Hindi yung puso mangurakot. Okay po ba yun? Alright. Okay, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Kita-kits po ulit tayo. Bye! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang takot. Mga baluktot, lahat kayo'y